Good morning po, Sir Ed. Gandang umaga po sa lahat ng Kaed Ella Vlogs. Isang pagpalang araw po sa ating lahat. Ang napili ko pong Bible verse for today ay mula po kay San Lucas chapter 15 verse 11 to 13. Ito po ay yung pagbasa sa tungkol sa alibugang anak. Sinasabi po dito na sinabi po ng ating Panginoong Hesus na may isang tao po na may dalawang anak na lalaki. Ang wika ng bunso, "Ama, ibigay mo na po sa akin ang mamanahin ko." At ibinahagi naman po ng kanyang ama ang ari-arian sa bunsong anak. Pagkalipas po ng ilang araw, ay ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo po ito sa malalayong lugar. Iba't ibang lupain po ang kanyang pinuntahan, taglay ang buo niyang kayamanan, at doon po ay nilustay ito ng hindi po sa wastong pamumuhay. So, ang nangyari po ay naghirap ang bunsong anak. Kung ito po ay hahalin tulad natin, halimbawa po sa realidad ng buhay natin ngayon, halimbawa po may isa pong ama na may mga anak. Doon po sa mga anak na niya ay may isa na nagrebelde. At sinabi po sa kanya na, "Ama, ako po ay bigyan nyo ng pera. Marami po akong bibilhin." Ito naman pong ama ay nagbigay na nagbigay. Na-spoil po ang kanyang anak. Ang ginawa naman ng anak, nilustay, nalulun sa bisyo, sa barkada, kumbaga po ay inubos niya ang perang pinaghirapan ng kanyang ama sa walang katuturan. So, ang nangyari po, ang kanyang anak ay nagkasakit. Sinisi paminsan ng kanyang ama. Dapat po sa buhay, hindi po dapat sinisisi. Wala po siyang dapat sisihin ang isang anak na nagrebelde. Dahil siya po ang gumawa ng kanyang kapalaran, hindi niya ginamit sa wastong pamamaraan ang kayamanan na pinagkaloob. Para rin po yan ang ating Panginoon. Binigyan tayo ng material na bagay, kayamanan, subalit ito ay ginamit sa hindi wastong pamamaraan. Bagos ay minsan may pagsubok na dumarating ay sinisisi pa po siya. Dapat po ay tayo po ay humayo sa matuwid na daan. Lahat ng anumang pong pagkaloob sa atin ng Panginoon ay gamitin natin in God's will upang tayo po lahat ay hindi maligaw ng landas at tayo ay mamuhay sa wastong pamaraan na mayroong gabay ng ating Panginoong Hesus at ng kanyang banal na Espiritu upang tayo po ay mamuhay ng mapayapa at laging nasa Panginoon. Ito po ang aking Bible verse na ibinahagi sa inyo at ako po ay nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat.